Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, 3 sa buwan ng Oktubre 2025. Pasada Balita. Bagyong Paolo patuloy na lumalakas, signal numbers 1, 2 at 3 itinaas na sa ilang lugar sa bansa. Pasada Balita. Search, rescue and retrieval operations sa nangyaring lindol sa Cebu nagtapos na. Pasada Balita. Comelec inaming umabot sa humigit kumulang 1 bilyong piso ang nasayang sa ipinagpalibang farm elections. Pasada Balita. Paglilitis sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa PDEF scam, itutuloy ayon yan sa Sandigan Bayan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas kailangan magkusa upang umusad ang pambansang ekonomiya ayon mismo sa isang dating opisyal ng BSP. Pasada Balita. Dita naman sa ibayong dagat, eleksyon sa Syria kasado na ngayong linggo. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Pilipinas pinag-iisipan ng mag-host ng isang World Tennis event. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, alamin natin kung ano ang mga tips kung paano mapapansin naman kung may post-traumatic stress disorder ang isang tao. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, MTRCB at isang streaming platform nagsanib puwersa upang ipalaganap ang responsableng panonood. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino sa pangalan ni Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadaan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Hagyang bumagal, ngunit patuloy namang lumalakas ang Bagyong Paolo habang inaasahan itong tutumbukin ang Hilagang Luzon. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, namata ng bagyo sa layong 150 kilometro silangan ng Kasiguran Aurora at gumagalaw pa silangan, hilagang silangan sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay ng Bagyong Paolo, ang lakas ng hangin umaabot sa 100 kilometro kada oras malapit sa gitna. Na-miss ko to yung malapit sa gitna. At pagbugso namang aabot sa 125 kilometro kada oras. At taas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa mga sumusunod na lugar. Dilasag, Kasiguran at Dinalungan, Aurora, gitna at katimugang bahagi ng Isabela, Hilagang Quirino at Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Tubo, Abra, Hilagang Benguet, gitna timog na bahagi ng Ilocos Sur at Hilagang La Union. Sa ilalim naman sa signal number 2, gitna at timog na bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela at Quirino at maging ng Nueva Vizcaya,
gitnang bahagi ng Aurora, Hilagang Nueva Ecija, Conner at Kabugaw sa Apayao, Alinga, nalalabing bahagi ng Abra at Benguet, gitna at katimugang bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at La Union at Hilagang Pangasinan. Sa ilalim naman sa signal number 1, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Aurora, General Nakar at Infanta sa Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camsur, Catanduanes. Meron pa po, wait lang kayo, 3 pahina ito. Nalalabing bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, Pangasinan at Nueva Vizcaya, hilagang Bulacan, Tarlac, hilagang silangang bahagi ng Pampanga at Zambales. Manatili pong nakasubaybay sa DWIC 882, DWIC News Digital Platforms at maging sa Aliw Channel 23 para sa pinakuling balita tungkol pa rin sa lagay ng panahon. Pasada Balita! Sa kaugnay na balita, mahigpit pa rin binabantayan ng pamahalaan ang galaw ng bagyong Paulo na inaasahang maglalandfall sa Isabela o Northern Aurora ngayong araw na ito. Ayon kay Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa 2.3 million family food packs na ang strategically prepositioned sa iba't ibang warehouses ng tanggapan. Habang nakahanda na rin ang libu-libong food packs sa mga dadaanan ng bagyo, particular sa Region 5 na may nasa mahigit 187,000 food packs, Region 3 na may mahigit 250,000 food packs, Region 2 na may mahigit 139,000 at Region 1 na nasa mahigit 52,000 food packs. Pagsisiguro ng opisyal, kahit pa mayroon ng mga nakahandang food packs, tuloy-tuloy pa rin sa produksyon ang kanilang production hubs upang kaagad na mapalitan ang mga ilalabas mula sa mga bodega. Pasada Balita! Sana Pangulong Marcos mamamahagi ng tulong sa mga biktima ng kalamidad habang magdodonate din ng kalabaw sa mga ETA community sa Pampanga. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating mga kababayan na lubhang tinamaan ng mga kalamidad nitong mga nakarang linggo. Partikular na mamimigay ng tulong ang Pangulo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya na lubhang naapektuhan nga ng bagyo. Schedule ng Pangulo na puntahan ang San Fernando, Pampanga kung saan pangunahan niya ang pamamahagi ng tulong sa San Fernando, Pampanga. Pero ang nasabing aktibidad o bago yung mga nabanggit na event ay 3 event muna o aktibidad ang dadaluhan ng Pangulo. Una ay ang inaugurasyon ng Farm Fresh Milk Plant na gagawin naman sa Barangay San Pablo, Libutad, San Simon, Pampanga. Kasama rin sa aktibidad ng Pangulo ang pamimigay ng kalabaw at sakahan sa mga ETA communities sa Porac at mula rito ay didiretso naman ang Pangulo sa Katutubo Village Elementary School naman sa Barangay Planas, bayan din ng Porac. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, kinumpirma nitong si Cebu Vice Governor Glenn Soco na nagtapos na ang search, rescue, and retrieval operations sa mga lugar na niyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Sa kasalukuyan, ipinahayag nitong si Vice Governor Soco na mas tinututukan na niya ng mga otoridad ang relief and rehabilitation efforts para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Kabilang niya rito ang matiyak na magagamit kaagad ang mga pasilidad tulad ng ospital, mga munisipyo at city hall, maibalik ang kuryente at tubig at makapamahagi ng mga pagkain ng mga o sa mga napinsalang residente.
Mahirap ho rin kasi pag simula na ng ayusin kasi may mga tremor shocks pa eh. So siguro partial, may mga partial na gawin. Sa yung long-term na repair ho nito might have to take some time. No? But ang importante sa ngayon, as what the Secretary has mentioned, na magamit na yung mga facilities, no? Like yung hospitals most especially. And then ma-power up na rin. Kasi isa sa problema rin dito talaga is yung electricity. Wala akong electricity, wala akong tubig. So there are areas na wala talagang tubig. Tinigyan din ni Vice Governor Soko na magtutulungan ang bawat sektor ng gobyerno upang matiyak na muling makakabangon ang mga naapektuhan ng nasabing sakuna. Ito, medyo collaboration na eh. May role yung local government units even down to the barangay level. Then yung provincial government and then yung national government rin as manifested dun sa pagbisita ng presidente kasama niya yung mga importanteng secretaries of government. Nag-commit sila ng mga malalaking assistance which to me is with help ho sa pag-recover ng lalawigan ng Cebu. Yan naman po ang tinig ni Cebu Vice Governor Glenn Soko sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay at hindi paminsan-minsan lamang ang paghahanda sa anumang sakuna o kalamidad. Ito naman ang naging pahayag ni Senator Loren Legarda matapos yanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang Cebu Province noong Martes ng gabi. Ayon sa Senador, paalala ang bawat nasasayang sa buhay na kailangang mamuhunan ang pamahalaan sa kaligtasan at kumilos ng may agarang aksyon. Kaya naman nananawagan ito sa mas pinaigting na earthquake preparedness, proactive building inspections, retrofitting at mahigpit na pagpapatupad ng disaster protocols. Binalaan din ng senador ang mga apektadong komunidad na manatiling mapagbantyag sa mga aftershock at iba pang epekto ng malakas na pagyanig. Pasada Balita. Samantala, nag-alay ng panalangin at pakikiramay si Pope Leo XIV sa mga napaektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon kay Cebu Archbishop Alberto Uy, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Santo Papa sa pamamagitan ni Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay ang ilang pang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa mundo, tulad ni na Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, inamin ng Commission on Elections na mababaliwala ang lahat ng ginastos ng kanilang ahensya para sa preparasyon ng BARM elections matapos itong ipagpaliban ng Korte Suprema. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, umaabot sa mahigit 1 bilyong piso ang masasayang, kabilang na ang gasto sa pag-imprenta ng mga balota, bayad sa pag-upa ng mga kagamitan at paunang bayad sa deployment ng mga ito. Kaugnay nito, ibabalik ng Comelec ang lahat ng printed materials at mga hindi nagamit na kagamitan sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Bukod pa rito, mag-aanunsyo rin ang Comelec para sa mismong petsa ng disposal ng mga nakaimprentang balota at iba pang materyales na may kaugnayan sa nasabing halalan na ipinagpaliban. Pasada Balita. Iba pang balita, tinabla ng Sandigan Bayan ang apela ni Senador Jinggoy Estrada na tuluyan ng ibasura ang kaso niyang graft kaugnay sa pork barrel fan scam. Bate naman ito sa inilabas na desisyong pinunente ni na Sandigan Bayan Special 5th Division Chairperson Zeldy Trespeces, Associate Justices Marian Corpus Manyalak at Maria Teresa Mendoza Arcega. Nakasaad sa resolusyon ng Anti-Graft Court na sapat na ang ebidensyang ipiniresenta ng prosekusyon kaugnay ng Priority Development Assistance Fund. Dahil dito magpapatuloy ang paglilitis at prima facie case laban kay Estrada at inatasan din siyang iharap ang kanyang depensa sa pagpapatuloy ng trial. Binigyan din ng Anti-Graft Court ang testimonya ni Ruby Tuazon, dating aide ni dating Pangulong Joseph Estrada at whistleblower Ben Hurlue na nag-ugnay sa mambabatas sa mga pagpupulong, pag-aproba ng mga proyekto at pag-endorse ng mga government o sa mga government organizations ni Janet
Napoles. Tinukoy din ng korte ang paper trail na nagpapakitang paulit-ulit na inendorso ng Batang Estrada ang mga NGO na may kaugnayan kay Napoles na naging mahalaga sa pagpapatupad ng manumalyang proyekto. Maliban sa PDEF scam, naharap din si Senador Estrada sa hiwalay na aligasyon ng pagtanggap ng 30% kickback mula naman sa 300 million peso flood control projects. Pasada Balita. Samantala, Manila Archdiocese nagsagawa ng Oratio Imperata at pagpapatunog ng kampana kontra korupsyon. Tali mula kay Patrol 5, Ayayupan ko. Patutunugin na ang kampana ng mga simbahan na sakop ng Archdiocese of Manila tuwing alas 8 ng gabi bilang tanda ng pagtutol sa garapalang korupsyon sa bansa. Sa harap ito ng investigasyon sa anomalya sa flood control project at iba pang mga proyektong pang-struktura sa Pilipinas. Sa pastoral letter na inilabas ng Archdiocese, lahat ng kinabibilangan nitong parokya, mga oratorio at mga kapilya ay hinikayat ding dasalin ng Oratio Imperata para sa integridad, katotohanan at katarungan kapalit ng panalangin ng bayan tuwing banal na misa. It is Baton number 5. Ayayupan ko para siyempre ng metolang lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, nagsumite ng karagdagang 4 na fraud audit reports ang Commission on Audit sa Independent Commission for Infrastructure. Ito'y kaugnay ng manumalyang flood control projects ng DPWH sa Bulacan 1st District Engineering Office na itinuturing bilang fully paid ghost projects kahit walang aktwal na istrukturang nakatayo. Lumitaw sa bagong FARs ang 2 ghost project ng SYMS Construction Trading na nadiskubre ng COA sa Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.6 million pesos at ang 92.7 million pesos project naman sa Pulilan, Bulacan. Samantala, kabilang din dito ang ghost project sa Plaridel na nagkakahalaga naman ng 69.4 million pesos na ipinagkatiwala sa Top-Notch Catalyst Building o Builders Incorporated. Habang isang proyekto rin ng 888 Construction and Supply Incorporated na nagkakahalaga naman ng 96.5 million pesos sa Baliwag ang nasa listahan matapos matuklasang walang estruktura sa aprobadong lugar na pinagtayuan ng proyekto. Paglilinaw ng COA, pansamantala pa lamang ang inisinumiting listahan at maaari pa itong madagdagan habang nagpapatuloy ang kanilang audit. Pasada Balita. Piniimbestigahan ni Senador Robin Padilla ang sinasabing pagtatalaga kay dating Senador Antonio Trillanes IV upang magsagawa ng welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng ICC o International Criminal Court. Sa ipinasang resolution o Senate Resolution, sa isinumiting Senate Resolution itong si Senador Padilla, sinabi niyang nagdudulot ng mga katanungan sa legalidad, constitutionality at due process ang paghirang sa mga pribadong individual upang katawanin ang bansa sa harap ng international tribunals. Bukod dito, nigandin din sa resolusyon ang pangangailangang linawin kung opisyal na pinahintulutan ng anumang sangay o hensya ng gobyerno ang nasabing pagtatalaga at kung sa ilalim ng anong otoridad at mandato ito isinagawa. Dagdag pa ng senador, may malawakang implikasyon sa soberanya ng Pilipinas, foreign relations, at sa proteksyon ng karapatan at kapakanan ng mga opisyal ng bansa ang naturang issue. Kaya naman, mahalagaan niyang magsagawa ng investigasyon ang Senado, investigasyon ulit, upang matiyak ang transparency at accountability at kung kinakailangan ay makabuo ng batas na magtatakda ng mas malinaw na patakaran hinggil sa mga kinatawan ng gobyerno sa mga international institutions tulad ng ICC. Pasada Balita. Sa iba pang balita, inilunsad na ng Social Security System ang My SSS Card na isang makabagong card na layuning pabilisin ang pag-access ng mga miyembro nito sa kanilang mga benepisyo.
Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Montes deklaro, ang naturang card maghahatid ng mas mabilis at komprehensibong paraan para makakuha ang mga benepisyo, pautang at pensyon. Ang My SSS Card din ang magsisilbing official ID ng mga miyembro at maaaring gamitin sa pamimili, pamasahe sa pampublikong transportasyon at ang online transactions. Kaugnay nito, tumatanggap na ang SSS ng mga aplikasyon para sa My SSS Card na eksklusibong ipapamahagi sa tulong ng mga partner banks ng ahensya. Dagdag pa na deklaro na automatic itong magiging pangunahing disbursement account ng mga miyembro ng SSS. Pasada Balita! Samantala, naghahanda na ang National Grid Corporation of the Philippines para sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo sa operasyon at mga pasilidad ng transmission system sa bansa. Ayon sa NGCP, sinagawa ng mga kinakailangang hakbangin gaya ng pagtitiyak sa maayos na kondisyon ng communication equipment at nakaposisyon na ang mga line crew sa ilang lugar para sa mabilis sa pagkukumpuni ng mga masisirang pasilidad. Layunin ng mga isinasagawang hakbang na matiyak ang kahandaan ng power transmission facilities sa bansa na maaring maapektuhan ng masamang panahon. Pasada Balita! Pinagtibay ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang sinasagawang relief efforts para magbigay ng mabilisang tulong sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu at mga karatig lalawigan. Alinsunod sa kautusan mismo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., inatasan ng PCSO General Manager Mel Robles ang lahat ng kanilang branch office at authorized agent corporations na pabilisin ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong komunidad. Bilang sa mga pinamahaging donasyon sa initial relief efforts ng PCSO ang Charitimba Food Packs at evacuation supply kits tulad ng kulambo, mga plastic mat, kumot, tsinelas, mga flashlight, mga tuwalya at unan. Pagtitiyak ng PCSO, magpapatuloy ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon sa lalawigan, gayon din ang pagkikipag-ugnayan sa mga otoridad para sa nagpapatuloy na relief and rehabilitation efforts na layong matiyak ang kaligtasan ng mga nasalantang residente sa Cebu. Pasada Balita! Samantala, tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatiling sapat ang supply ng pera at bukas ang kanilang financial services sa Masbate matapos ang pananalasa ng Bagyong Opong. Sa pamamagitan ng BSP Legazpi Branch, patuloy anitong nasusuportahan ang pangangailangan ng mga bangko sa probinsya at kung kinakailangan ay handa rin silang tumanggap ng emergency withdrawals. Maliban dito, nagkakapag-ugnayan din ng BSP sa mga financial institutions upang masiguro na hindi mapuputol ang kanilang serbisyo para sa publiko. Samantala, habang may ilang bangkong hindi pa nakakapagsimula ng operasyon, nananatili naman anyang bukas ang mga alternative channels tulad ng cash out services mula sa money service businesses. Layo ng hakbang na ito na tulungan ang mga komunidad na labis na naapektuhan ng bagyo at mapanatiling tuloy-tuloy ang mga mahahalagang financial transactions sa panahon ng pagbangon. Dagdag pa ng BSP, patuloy nilang imo-monitor ang sitwasyon upang matugunan ang lahat ng pangangailangan sa cash at banking services ng mga residente ng Masbate. Pasada Balita! Engineer Manan Contihino, oras muna sa udyat. 25 minuto na po makalipas sa ika-6 ng morning. Samantala, balik tayo sa ating programang Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes. So, bago sa iba pang mga balita, puntahan muna natin ang pampakalma. Pakalma ba yan? Pampagutom? Pampakalma ng sikmura. Ayan. Pero syempre, alam mo naman si Mama Beth. Alamin po natin ang mga ulam buong maghapon. Lalo na ngayon, may sama ng panahon, di ba? Base po sa kanyang budget, Mama Beth, good morning! Mama Beth Samson. Good morning, John. Siyempre, good morning, Miss Juday. Ayan. Nagpahinga na ilang araw. Bakit siya lang po tinawag mong miss? Miss Juday, Ma'am Juday, Miss Judith. Dada, ayan ka peso. Ayan, ang almusal, may pasok eh. Ang pandesal, 30 pesos. Nabili ko kanina madaling araw, medyo malamig-lamig na. Naaga akong lumabas eh.
maaga ako lumabas, alas 3 yata, lumabas na ako para bumili ng pandesal. Tapos may butter ako din malagang 18, so 48. Yung pandesal, dahil lumamig na, medyo tumitigas-tigas na, pinahiran ko ng mantikilya, tsaka ako inihaw sa kawali. Wow. So, ang sarap ng kain nila mga bagets, pagkasarap-sarap, akala nila. Parang butter toast, pero pandesal. Sosyal. Ang sarap. Mm. O, diba? Napaka-social dahil sa kawali. Oh, ang ganda yung kawali Lalagay mo na yung pandesal na pinahiran mo ng mantikilya. Baligtaran siya. Pag hinango mo yan, malambot na yung matigas na pandesal mo, nabili mo ng pagkaaga-aga. Ingbet, Oh, andaan po kayo sa salitang baliktaran. Napapabalik ko si Engineer Wenner. Oh, ang galing po ba? Upside down. Ayan. Yung pandesal po, pag pinahiran mo po dyan ng butter, matigas na pandesal, lalambot na yan kapag ininom mo sa kawali Para bang iihaw mo ng bagay na mahina lang yung apoy niya. Na parang tumutunaw-tunaw ng konting mantigila dun sa pandesal. Yan, Miss Juday. Tapos, ang tanghalian namin, because it's Friday today, Ay, parang no meat. alam ko na. Mungo. Ang palaya. Walang kamatis. Kasi last week, nag-vegetable yata ako. Taray. Ibang klase naman na vegetable. Ngayon naman po, Wow. ay ginisang munggo sa hipon. Opo. Social pa Kasi rin, may may nabibili hipon pong tumpok na hipon, 50 pesos na isang platito maliit. Sariwa naman siya. Maliliit lang siya. Hindi naman siya hibe. Pero malaki naman sa hibe. Hindi man siya hibe. Swahe yan. Laki Baka yun. po ba yung Yun. swahe? Mahal yun. Mahal Mas yung mahal ba swahe. 450 pesos ang kilo ng swahe. Medyo malalaki na yun, Mama Beth, no? Malaki na po yan. Masarap ng inis. Ano yung Ayun ang halabos? social talaga. Oo, nako. Opo, Nakagutom na naman shrimp. talaga. Buttered shrimp. Ayan ang magandang luto dyan. Pero yung hipon na binili ko, nakatumpok na 50 pesos. More than enough na yan para mapasarap mo yung ginisang munggo mo. After mapakuloan, magigisa ka. Siyempre, may bigas muna akong 40. Yung munggo, 1/4 kilo, pang 5 taon yan, 35 pesos. Siyempre, yung bawang sibuyas tsaka kamatis, tigit-tigis ang maliliit lang yan. Naka-plastic na yan Binili ka 15 pesos. Ngayon, yung mantika, 20. At saka nakabili ako ng dahon ng ampalaya, yung isang tali ng dahon ng ampalaya. Mura lang naman, 15 pesos na naman para parang may lasang gulay na rin yung ginisang munggo, pampait ng konti, napakasarap niyan. So, dahil may munggo, syempre, maganda budget, nakabili ako ng 40 pesos na saging na latundan. Masarap yan sa mainit na kanin, meron kang munggo, habang kumakain ka sinasabayan mo ng kain ng saging. Sa kapunan, nakaprepare naman ako para sa paksiw na galunggong. Terno yan Paksiw na galunggong. Correct. Yan. Yung aking tanghalian, 215. Ang aking galunggong naman ay 150 pesos. Tapos yung sili, suka at yung aking luya, 20 pesos. At saka, bumili ako ng isang tali ng okra. Kaya lang, 6 na piraso na niya, hinahati ko sa gitna, 15 pesos. Sumatotal ng hapunan, 185. Kung tatanungin niyo naman ako, mula umaga ng 48, tanghalian na 215, at tanghapunan 185, aba, 448 pesos ang budget ko sa magkano. Pasok na pasok sa budget, Aling Bet. May pang-alkansya pa, John. Right. Diba? Ayan, para sa Altanga Pasada Balita, Metro Patron ang inyong palanggiting Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama at syempre nagbabudget na. Happy weekend! Back to you guys! Ingat! Ingat, Aling Beth! Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon kong ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, pinanad po tayong makakausap ang isa sa mga accredited lawyer ng International Criminal Court na si Attorney Joel Butuyan. May kaugnayan po ito sa isinulong na resolusyon ng Senado para naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney Butuyan, good morning po. Johnny Ibanez, Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIC, Aliw Channel 23. Attorney. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga. Right. Unang katanungan, direct to the point, Attorney Butuyan, may saysay po ba o may epekto po ba itong Senate resolution na ito ng sinulong para kay dating Pangulong Digong or Duterte, Attorney? Wala pong saysay yan sa sa ICC dahil po hindi ho yan papakinggan ng ICC. Ang papakinggan lang po ng ICC ay yung ebidensyang maipapasok sa kanila. Dahil po ang epekto ng
Oo, ang hinihingi ng Senado ay magkaroon ng parang interim release na sinasabi, no? Yung sinasabi nilang house arrest, ano yan, ang epekto niyan ay magkakaroon ng interim release. Sa issue po ng interim release, titignan po talaga yung issue ng unang-una, meron bang possibility na babalik pa sa ICC si Pangulong Duterte kapag siya ay pinatawag? Pangalawa, meron bang possibility na magkakaroon ng risgo sa mga biktima sa mga witnesses kung siya ay binigyan ng interim release or house arrest, no? Pangatlo, meron bang possibility na gagawin niya ulit yung mga krimen na ginawa niya in the past, no? So yan yung tatlong elemento para na kailangan i-satisfy kung bibigyan ng interim release o papayagan magkaroon ng house arrest si Pangulong Duterte. Ano po ang nakikita niyong dahilan, Attorney Butuyan? Ba't nag-effort pa itong mga senador na ito na magsulong at magpasa ng resolusyon para kay dating Pangulong Duterte, Attorney? Meron akong iba't ibang rason na nakikita, no? Dahil halo-halo yung composition ng mga senador na nagsulong nito. Unang-una, meron yung mga senador na tingin ko nagbabalak na mawala, no, sa public attention yung ongoing flood control corruption scandal, no? Ilihis ang issue. Oo, ilihis yung issue, no? Yan yung isang motibo, no, ng mga ibang senador. Yung iba naman, they just wanted to they just wanted to be in the good graces of the Duterte supporters, no, Duterte camp, no? So yun yung political, kumbaga, political yung motibo and intention dito. No? Right. Kung nagkakasundo po ang marami sa bumoto na senador na for humanitarian considerations ang kanilang pinaka-ultimate na dahilan kung bakit nila isinulong ang resolusyong ito, Attorney Butuyan. Alam mo, kung gagawin mong humanitarian yung consideration, parang sinasabi mo na rin na dapat hindi siya mademanda at hindi siya makulong kung siya ay makonvict, no? So parang gano'n na rin yung rational niyan, no? So talagang ang intention talagang hindi lang house arrest kundi para talagang ma-exempt si former President Duterte sa kanyang mga kasalanan, no, sa mga krimen, sa mga karumal-dumal na krimen na ginawa niya. Right? So, ayon naman doon sa isang kagaya po ninyong actually, assistant to counsel na si Attorney Cristina Conti, ang dating sa kanya, political noise lamang itong nasabing resolusyon, Attorney Butuyan. Tama yun, no? Political talaga, and political yung motibo, no? Dahil talagang, yun, kagaya sinabi ko, gusto nilang ilihis. Yung iba dyan sa mga senador na bumoto, gusto nilang ilihis dun sa may usapan ng flood control scandal. Yung iba naman, talagang 2028 yung tinitignan nila. So, Ayo pa nun, Attorney. Yes. Pumaporma na sila, nanliligaw na agad. Oo, grabe. Ganun na, politika na talaga. Papalakas ang puwersa, o nagpapalakas. Sama yung sinasabi ni Attorney kanina. Attorney, good morning si Judith Estrada Larino po ito. Sumingit lang ako. Yung sinasabi niyang para yung gano'n nga yung lihis. Lumilis yung. Pero Attorney, dito sa kanyang yung kalusugan, ganyan. Yan ho ba ay paano ho ba yan binibigay na report yung health paano health nalalaman? update? Paano nalalaman? O kung kanino dapat unang ibinibigay? Apo. May idea po ba kayo? Bagamat ang isip natin, Attorney, sa ano yan? Sa pamilya agad, di ba muna? Alam mo, ongoing na ngayon yung hearing tungkol sa whether or not fit si Pangulong Duterte sa trial, no? Opo. At nagsumite yung in-house medical experts ng detention facility ng kanilang findings, no?
Dun sa mga submissions din ng prosecution at defense, sinasabi nila na magsasubmit sila ng kanilang mga sariling medical experts. Aha. At sa proseso niyan, yung korte mismo, merong kapangyarihan na magtalaga at mag-appoint ng medical experts nila para gabayan, no, yung mga judges sa issue ng kung talagang physically or mentally fit si Pangulong Duterte. Opo, pero Attorney Butuyan, nagkaroon ng intriga kasi. Sorry for the word ha. Kasi mukhang walang GC yata yung defense lawyer at saka yung pamilya ng dating Pangulo. Kasi kung matatandaan natin, nung nakaraan, banggit nitong si Attorney Kaufman na hindi nga fit for any court proceedings ang dating Pangulo. Pero bago yun, or after that, mismong mga anak ng dating Pangulo ang masayang-masayang nagre-report na, diba? at mismong si VP Vice President Sara ang nagsasabing, pati love life ng kanyang ama inakukwento na pag-uusapan. So, kanino tayo makikinig at kanino tayo maniniwala, Attorney Butuyan? Tama yun. Alam mo, sinight nga yan ng prosecution, no? Yung mga instances na yan na sa interviews ng mga kapamilya ni former President Duterte, sinabi ng mga anak nila, no, yung nasa ayos naman sa kalusugan si former President Duterte. Nag-uusap sila tungkol sa love life, nag-uusap sila tungkol sa past, present, and future. Pati politika na pag-usapan, Attorney. Oo, maganda pa nga yung isang argumento ng prosecution, sabi nila, kung talagang hindi fit si Pangulong Duterte, bakit siya nakakapagbigay ng instruction kay Mr. Kaufman na i-file yung mga ganitong issue, no? So talagang walang lusot talaga yung depensa. Po. So dito yata lumalabas, Attorney Butuyan, yung kaibahan ng liar ng lawyer sa liar. Nadulas lang. Sorry po, Your Honor, ipagpaumanhin niyo po at nadulas ang aking dila. Kasi parang ang nangyayari kasi, di ba, hello, kayo sa isang grupo, magkakataliwas yung direction na sinasabi ninyo. So, Isang panig lang diba? Talaga sila kasi. Correct. Dapat may GC kayo, nagsasalita kayo, iisa yung Isa direction. lang yung ilalabas na pahayag. Di po ba, Attorney Butuyan? Tama yun, oo. Tama yun. In fact, yung pinaka-recent na pagbisita nung ex-wife ni former president, no, sa kanyang apo, yun, sinabi na okay naman si former president. Okay naman. Wala man sinasabing delikado na yung kanyang kalagayan. So talagang taliwas talaga yung sinasabi ni Mr. Kaufman sa kayong mga kamag-anak na mismong bumibisita at nakakita, nakakausap siya. Attorney, bakit kaya ganun? Anong reason kaya ni Attorney Kaufman? Hindi ba gusto niya nang bumitaw at o pahabain yung yung proseso dahil mas malaki ang hinaharap? Payad? Oo nga. Di ba nagkaroon ng punto na parang pinagbawalan na magsalita yung mga kamag-anak, no? So hindi natin alam kung dahil dito. Nagkaroon ng punto na sinabi ni VP Sara na hindi na sila pinapayagan na magsalita, no? Pero after that, nagsasalita pa rin sila. Right. Sa pang punto, Attorney Butuyan, total accredited lawyer ka ng ICC, mas marami kang alam kumpara sa mga ibang hindi accredited. Di ba hindi naman pababayaan ng ICC ang isa nilang ikangay suspect or whatever yung nasa possession nila, hindi nila pababayaan yan di ba? Dahil kailangan nilang buhay at maayos yung nakadetain sa kanila dahil kung may mangyayaring masama, latay sa kanila yun di ba, Attorney Butuyan? Tama yun, no? Tama yun. At meron talagang nakadetalye na mga medical officers dyan, no? At minomonitor talaga sila, no? In addition, yung International Red Cross, talaga nagsasagawa ng surprise visits para makita yung kalagayan ng mga detainees, no? So talagang maraming mga mechanisms na ginagawa para makita talaga kung ano yung kalagayan at para ma-ensure na nasa tamang ayos ang kalusugan ng mga detainees. Na kung ikukumpara, kung ibabiyahe pa pauwi or magkakaroon ng house arrest, baka mas magkaroon ng delikado sa kalagayan kung totoo mang may karamdaman ang isang detainee. Tama po ba, Tony?
Tama yun, oo. Saka, ewan ko kung tinitignan ng mga senador yung mga pictures ng detention facility, no? Mhm. Para ka naka-hotel. In fact, sinabi ni former President Duterte which was shared by one of his family members in the early days of his detention. Sabi niya na para siyang naka-hotel dahil meron siyang sariling kwarto, may sarili siyang kama, Opo. meron siyang TV, may wifi siya, meron siyang access sa library, pwede siyang, may garden siya, May meron gym pa yata, di pwede ba? siyang, Team pa. parang meron nga siyang gym, oo, meron pa silang parang sala na pwede silang mag-chismisan, magmaritesan ng mga ibang mga Bisita. detainees. So, Detainee. so, ikukumpara mo sa kulungan natin sa Pilipinas, ay naku, parang naka-hotel talaga doon. Actually, sabi nga po nila, Ma'am Juday, Attorney Butuyan, mga kabalitaktakan, yung ibang mga tao sa ibang bansa, sa sobrang ganda ng detention Mga kulungan facility, nila. gumagawa sila ng ibang hakbang, yung mga light na kaso, para pag kinulong sila, libre pagkain, secured sila. Minsan Komportable ba yung magiging buhay pa no? Hindi Sa kaya pag loob. sinabi mong oblo ka sa Pinas, ay isusumpa mo buhay mo. Po ba, Attorney Butuyan? Saka alam mo, kung bibisita pa yung yung pamilya, sasagutin ng ICC yung kanilang pamasahe at pagpunta doon, no? Once a year. So, sagot din yan ng ICC. So, tingnan mo talagang, talagang Alaga talaga. talagang alaga talaga. Hindi lang yung detainee, kundi pati yung pamilya. Alright. Bagay lang po na nabasa ko kahapon, binabanggit din po rito na yung resolusyon ng Senado ay mukhang nagpapatunay or nagbibigay ng katotohanan or parang nakalagay kasi dito, the Senate just handed the ICC legitimacy dahil dito sa resolusyon na to. Can you comment on that, Attorney Butuyan? Tama yun, no? Dahil pinakita lang nila kung gaano kalakas si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, no? Which will matter kung bibigyan nila ng interim release, no? Makikita yan ng mga judges na malakas pa talaga itong May impluwensya pa. former president na to, may impluwensya pa, and talagang malalaki talaga sa risgo yung mga victims and yung mga witnesses, and merong potential na hindi na babalik kung siya ay bibigyan ng interim release o house arrest at papatawag siya kasi talagang obligasyon mo kahit na i-interim release ka, obligasyon mo talaga na mag-attend ng trial, no? Napaka basic yan dun sa may trial sa ICC. Hindi po pwedeng hindi ka bumalik. Isa pang bagay, maraming katanungan, pero isa pang bagay na pukaw ng atensyon ko, yung sinasabing dahil din po sa resolusyon na ito, parang nabubura na rin yung agam-agam na sinasabing illegal ang pagkakaaresto at ang pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Attorney? Oo, dahil talagang ito, nire-recognize mo talaga yung jurisdiction ng ICC, no? And in fact, dapat ang gawin ng Senado, imbis na mga resolution na ganyan, ibalik nila yung Pilipinas sa ICC, sa membership sa ICC, para magkaroon tayo ng personality and status na humingi ng kung ano-ano, no? Dahil paano tayo hihingi ng consideration na ganyan kung hindi naman tayo miyembro? Ama. So, talagang, kumbaga, kasalanan din ni former President Duterte yan na tayo ay tinanggal sa ICC. Kaya dapat talagang unang hakbang ng Senado, ibalik yung ating membership sa ICC. And ang isa pang nire-raise ng mga tao, no? Wala tayong narinig sa Senado patungkol sa mga biktima. Umabot sa mga 30,000 na pinatay, mga 400,000 na illegally imprisoned. Wala man lang commiseration sa kanila. Wala man lang move to give support to the children who were orphaned of one parent and who were mostly breadwinners. Bakit hindi nila kung talagang para sa hustisya sila, para sa kapakanan ng bayan, humanitarian sila, bakit hindi nila titignan yung kapakanan ng libo-libong mga kababayan nila at yung isang tao lang, no, na akusado ng mass murder sa atin ang kanilang titignan? Right?
May karagdagan ka pa po, Attorney Butuyan, na paalala, lalo na doon sa mga agresibo. Bago yung paalala ni attorney, no, at baka kung anong apela pa, no. Attorney, sa mga gantong kaso pala, kayo bilang bihasapo sa mga rules ng ICC, no, ilang panahon ang itatagal nito? Maraming taon ba? O paano ba yung duration Proseso, ng kanyang, duration. Apo. mismo nung pagdinig sa kanyang kaso? Hindi natin matatansya, Judith, no? Pero Opo. yung murder incidents na ipruprowebahan ng prosecution ay nag-increase from 40 plus to 70 plus, no? Ngayon dumating na yung documents containing charges. Kaya lang, dito sa kaso ng Pilipinas, isang klaseng krimen lang, no? Yung crime against humanity of murder. Kumpara dun sa ibang mga kaso na ang dami-daming klase, minsan 70 na klaseng kaso, no? So tingin ko mas mabibilis sa atin, kasi common yung mga elemento ng crime against humanity of murder. Yung mga insidente na lang yung pupruwebahan ng prosecution. Right? Ganun din pala. Okay. No? Attorney Yung paalala niya. Paalala po, baka may karagdagan pa po kayong paalala, Attorney Butuyan, lalo na doon sa mga nagsisigasig na magsagawa ng hakbang na para sa humanitarian considerations ni dating Pangulong Duterte, Attorney. Ang panawagan ko lang, no, sa ating mga Senado, kagaya ng i-reiterate ko yung sinabi ko sa kanila, maging representante sila ng maging totoong representante sila ng taong bayan, no? At pansinin nila yung kalagayan ng mga pamilya, no, na naging biktima ng ang dami-daming karumal-dumal na krimen noong panahon ng sinasabing drug war. Ang dami dyan na talagang nawalan ng breadwinners sa kanilang pamilya. Ang daming mga bata na hindi natin alam kung paano na nabubuhay ngayon, no? So yun yung kanilang pagtuunan ng pansin dahil talagang yun mga nangangailangan talaga, no? Kumpara kay former President Duterte na talagang naalagaan naman doon sa may detention facility ng Senado, ng ICC, no? Wag politika yung tignan ng mga senador, tignan na talaga nila yung kalagayan ng kanilang sariling mga kababayan. Alright. Attorney Butuyan, maraming salamat sa pagkakataon at from time to time, kami manggagambala sa oras ninyo. Abalahin ka namin, Attorney, ha? Anytime. Opo. Thank you so much, sir. Thank you. Good morning. Maraming salamat din. Ingat Happy po. weekend, Attorney. Happy weekend. God bless po. Alright, po mga kabalitaktakan ng isa sa mga accredited lawyer ng ICC sa Pilipinas, si Attorney Joel Butuyan po naman. Pasada Balita. Engineer Warren Contino, oras muna sa Hudyat. 6:52 a.m. Kapag kakakataon pong ito, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mahigit 1,000 mga bilanggo pinalaya ng Bucor. Alamin natin ang dahilan at detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Umabot sa total na 1,699 persons deprived of liberty ang napalaya ng Bureau of Corrections sa iba't ibang panig ng bansa mula July 31 hanggang October 1, 2025. Ipinaliwanag ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na kabilang sa mga pinalaya ay 202 mula matapos na acquit, 2 ang nagpiyansa, 41 ang nabigyan ng probation, 35 ang may habeas corpus, 130 ang naparol at 1,289 ang expired na ang maximum sentence. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na hindi lang ito basta selebrasyon para sa bagong kalayaan, kundi ito anya ay isa ring pagkilala sa pinagsamang pagsisikap ng Bucor at mga stakeholders na masigurong patas ang proseso ng koreksyonal patungo sa mas maraming inisyatibong pangrehabilitasyon. Sa kanyang mensahe naman bilang guest of honor ay sinabi ni Sandigan Bayan Associate Justice Hemer Hito na naniniwala siyang lahat ng nagkasala sa batas at nakulong ay may pag-asang bumangon sa kanilang pagkakamali
at hindi likas sa tao ang maging masama dahil ang likas sa tao anya ay ang pagiging mabuti. Ang pinalayang mga PDLs ay 97 mula sa Correctional Institution for Women, 6 sa CIW Mindanao, 194 sa Davao Prison and Penal Farm, 215 sa Iwahig Prison and Penal Farm, 130 sa Leyte Regional Prison, 270 sa New Billy Prison Maximum, 218 sa NBP Medium, 209 sa NBP Minimum, 27 sa NBP Reception and Diagnostic Center, 180 sa Sablayan Prison and Penal Farm at 153 mula sa San Ramon Prison and Penal Farm. Patrol 24, June Samson para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sandania sa Department of Labor and Employment na agarang investigahan at parusahan ng mga kumpanyang namuwersa, nag-pressure sa mga business process outsourcing o BPO employee na magtrabaho kaagad matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon kay Representative Sandania, may nilabag sa Labor Code ang mga BPO companies, partikular ang Occupational Safety and Health Law, matapos ilagay sa panganib ang buhay ng kanilang mga empleyado. Batay sa ibinahagi ng mga apektadong BPO workers, hinarangan pa niya ang kanilang emergency exits, pambihira, at binantaan na papatawan sila ng absence without leave o AWOL kung hindi sila agad magtatrabaho. Hindi pa ni Representative Sandania na dapat na pangunahing ikinoconsider ng mga employer ang buhay, ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado at hindi ang kikitain ng kanilang kumpanya sa panahon ng sakuna. Hindi rin na niya dapat isinasakripisyo ng mga kumpanya, eto na yun, yung kaligtasan nga ng kanilang mga manggagawa, dahil hindi ito katanggap-tanggap at kailangan ng agarang aksyon. Git pa naman babatas, karapatan ng mga manggagawa na huwag munang bumalik o hindi magtrabaho kung sila'y nakakaramdam ng pangamba sa kanilang buhay at kaligtasan lalo't nasa gitna ng malakas na lindol ang probinsya. Pasada Balita! Tabayanan niyo po ang happy thought for this weekend mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita! Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Narito na po ang happy thought for this weekend. Blessed are those who always inspire, whose messages are pleasant, meaningful, and always carry the wisdom of goodness and love. May our ever-loving God continue to bless you with things that matter most in life. A gift of good health, a happy home, a caring heart, and most of all, a peace of mind. Thank good, thank God, thank God. Thank God it's Friday and God bless you. Yan po ang ikangay napakalalim at makahulugang happy thought for this weekend. Mula po sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.
Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli na ito ang headline sa Pasada Balita ngayong Friday, October 3, 2025. Pasada Balita. Bagyong Paolo patuloy na lumalakas, tropical cyclone wind signals itinaas na sa ilang bahagi ng bansa. Pasada Balita. Search, rescue and retrieval operations na nangyaring lindol sa Cebu natapos na ayon yan sa Vice-Gobernador ng Lalawigan. Pasada Balita. Comelec, inaming umabot sa humigit kumulang 1 bilyong piso ang nasayang sa ipinagpalibang farm elections. Pasada Balita. Nandigan Bayan, itutuloy ang paglilitis sa kaso ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa PDAP scam. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas kailangan magkusa upang umusad ang pambansang ekonomiya ayon sa isang dating opisyal ng BSP. Pasada Balita. Balita sa Ibayong Dagat, eleksyon sa Syria kasado na ngayong linggo. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, pag-host ng isang World Tennis event, pinag-iisipan na ng Pilipinas. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mamaya alamin natin kung paano mapapansin ang post-traumatic stress disorder ng isang tao. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, MTRCB at isang streaming platform nagsanib puwersa upang ipalaganap ang responsableng panonood. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 50th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at China, ipinagdiwang. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Bilang bahagi ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at People's Republic of China, pinangunahan ni dating Senator Nicky Cosateng ang isang cultural event na tinawag na Golden Ties of Friendship, kaalaman, kaunlaran, kasayahan. Pakinggan po natin ang pahayag ni former Senator Nicky Cosateng. I personally felt a 3-day event like this could help more people understand Chinese culture, novelties, crafts, arts, dance and music, food and medicine, fashion, language, etc. and feel a stronger sense of connectivity among our two peoples. The partnership of a lifetime begins with respect, observing facts and realities, understanding, appreciating, learning, adapting, partnering, and cooperating for peace and prosperity. Peace for our countries, our region, our very fragile world. This is the first of a series of mall tours nationwide to reach those whose curiosity could be rightfully addressed, to be more inclusive than exclusionarity, to be the bridge that connects rather than walls that divide. Isinagawa ang vibrant 3-day festival na sinimulan kahapon
at magtatagal hanggang bukas October 4, 2025 sa atrium area ng Fisher Mall sa Quezon City. Layo ng festival na isulong ang people-to-people exchanges, magkaroon ng open dialogue at mapalalim ang pangunawa sa kultura, edukasyon at media collaboration. Pahayag ni Cositeng, nasa pamamagitan ng pagpapakita ng mayamang tradisyon at shared contribution ng dalawang bansa, layunin ng event na alisin ang mga stereotype at paigtingin ang pagdadamayan sa pagitan ng Pilipino at Chinese community. Natunghayan at matutunghayan pa ng mga dadalo o magtutungo sa Free Admission Festival ang mga aktibidad gaya ng colorful cultural exhibits and fashion shows, cooking demonstrations at wellness talks, all-day bazaar ng mga unique finds and local goods at pagkakaloob ng papremyong aabot sa halagang 100,000 pisong cash na ipamamahagi kada araw. Inorganisa ang aktibidad ng Embassy of the People's Republic of China, Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Inc. at ng Filipino-Chinese Friendship Association. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Tatulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Samantala mga kaibigan, 8 minuto makalipas sa ikapito ng umaga. Ito naman po ay kukuha ng mga karagdagang impormasyon pa, no? Kaugnay po dito sa naganap ng lindol nitong Martes ng gabi, no? At syempre, kaalinsaway po niyan yung mga iba pang mga impormasyon, detalye o mga tips, no? Kapag tayo po nakakaranas ng mga ganitong uri ng sakuna. Nasa linya natin mga kaibigan, si Director Teresito Wacolcol, siya pong pinuno ng PVOX. Sa ating panayam ngayong umagang ito. Director, good morning. Good morning Yes, po. ma'am. Good morning din po sa inyo. Opo. Alright. Kamusta po ang monitoring ng mga inaasang aftershock sa Cebu, Director Bacolcol? Okay, so after, as of 6 a.m. Kanina, nakapagtala na po tayo ng 3,833 aftershocks and ang pinakamataas is magnitude 5.1. So, yung magnitude 5.1, nangyari yan just this morning at 5:39 a.m. And ang pinakamataas na intensity na record natin is intensity 3. Right. Director, sa ganito mga pagkakataon, sa inyo naman po mismo nang galing yung paalala na may mga susunod pang mga aftershock sa mga darating na araw. Ano po ang pangunahing ikangay panawagan natin sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga malalapit na sa strukturang labis na naapektuhan ng pagyanig? Director Bacolcol, go ahead, sir. Okay, so again, yung mga kababayan natin should be cautious sa mga structures na very visibly weakened or may signs of damage as a result of the magnitude 6.9 event. So kapag may napapansin silang cracks sa bahay nila, huwag muna silang pumasok. Ang gagawin nila is mag-seek ng advice sa kanilang municipal or city engineers and again, maghingi ng advice as to the integrity of the house. Kasi kung hindi man ito totally nasira during the main shock, baka mas totally mag-collapse ito during a strong aftershock. So, delikado po yan. We recommend that yung mga structurally compromised buildings ay hindi dapat i-reoccupy unless certified safe by civil or structural engineers. Opo. Ilang araw po ang nakalipas, hindi po simple itong 6.9 magnitude. Pero nagbigay po ba kayo ng tsunami warning, Director Bacolcol? Yes, nagbigay po tayo ng tsunami warning kasi yung epicenter po nito ay nasa dagat. So right after the earthquake noong September 30, naglabas tayo ng tsunami information. Sinasabi natin baka magkaroon ng minor sea level disturbance and ang expected heights ng wave heights would be not more than 1 meter. And ang sinasabi din natin, the waves would arrive probably between 9:59 p.m. noong September 30 to 11:20 p.m. So nung wala namang masyadong nangyayari, so we lifted the advisory
2 hours after the end time. It's 11:20 p.m. yung end time. Lifted advisory 1:20 a.m. ng October 1. Po, mga ganitong nararanasan po natin mga aftershocks, may tendency ba, Director, kindly educate us nga na malalagpasan ito yung lakas ng original and at the same time may kakailanganin pa rin bang buhayin yung mga alert na binabanggit ninyo kanina after ng 6.9 magnitude? By definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So yung kung yung magnitude natin is 6.9, we would expect at least, or we won't be surprised kung magkakaroon ng 5.9 na aftershock. But so far, ito pa yung pinakamataas natin, 5.1. Aftershocks hindi pwede yung lalampas pa dun sa main shock. Otherwise, yun na yung main shock. Yung nagiging main shock natin, for example, that 6.9 would be a 4 shock. Alright. So malinaw. Pero may mga pagkakataon po ba na talagang after ng a week or two, ay may mararanasan pang mga aftershock considering na 6.9 itong magnitude ng lindol, Director? Yes, this would take several days to several weeks ang mga aftershocks natin. So again, we would expect this to last for several weeks more. Pero habang tumatagal naman, humihina yung aftershocks natin and kumukonti yung numbers. Director, may mga pagkakataon pa ba na makakaramdam tayo ng mga pagyanig pa? I mean, hindi lang yung aftershock, yung talagang main din. Main na lindol. Oo. Probably in other parts of the country. Ayun. But not here kasi again, ka-release lang yan ng stress. Tapos It would take several hundreds of years bago ulit mag-accumulate ng stress, and kapag na-overcome nyo na yung stress, saka na lang ulit bibigay. So ano pala, ibig sabihin, kung yan ay 6.9 dahil malakas nga, na-release niya na yung stress niya, kumbaga for the meantime, tapos sa kanya. Kumbaga tapos na siya dito, yung lugar na yan. Yes, that's right. And then re-accumulate na naman ng stress, and then kapag but this accumulation would take several hundreds of years. Nakakaingit pala sila, no, in a sense, dahil sana pati tao daang taon ng abutin bago mag-release ng stress. Sir, pero delikado yan sa tao, kaya nga sinasabi natin. Tama, Parang dapat from time to time nagre-release. Kaya yung taong salita ng salita, alam mo naman na hanggang salita lang yan. Pero yung taong hindi nagsasalita, nagkikimkim ng galit yan, kapag bibigay na yan, it would be a total mayhem. Parang yung sinabing mag-ingat ka dahil parang bulkang sasabog ang tao kaya na yan. That's right. And nabanggit ni Sir John na Director yung bulkan. Ano ba yung mga bulkan na tututukan natin pa ngayon? O kaya maging aware tayo, no? Because marami yan, di ba? Nag-aalboroto, nagpaparamdam. Nag-aalboroto. Sumasabay pa. Okay, we have 24 active volcanoes. And meron tayong out of the 24 active volcanoes, 4 ang may alert levels. Ito yung Taal Volcano, nasa alert level 1. Yung Mayon Volcano and Bulusan Volcano, nasa alert level 1 din. And then yung pang-4, yung Canlaon Volcano na nasa alert level 2. Alright. Wala naman pong kinalaman itong nangyaring pagyanig sa Cebu sa pinakamalapit na na bulkan, Wala naman, Director? Wala naman po, wala. Sa inyo pong pagkakataon, Director, alam ko pong abalang-abala po kayo. Baka may karagdagan pa po kayong panawagan at paalala sa ating mga kababayan. Sir, go ahead. Okay, so para sa ating mga kababayan, again, they should prepare for aftershocks, and then ito yung palagi natin sinasabi. In case of another strongly felt earthquake, we recommend that again they protect themselves by doing the drop, cover, and hold. And again, papaalala ko ulit, kapag may mga visible damage sa inyong mga structures kung saan kayo namamalagi, bahay o di kayo opisina, huwag muna pumasok and konsulta muna kayo sa civil and structural engineers. Alright. Director, as always, maraming salamat at muli ka namin aabalahin kung sakasakali, pero wag naman na masundan itong malakas na pagyanig na ito. Thank you so much, sir. Good morning. Good luck. Ingat po kayo. Yes, good morning din. Po. Yan po mga kabalitaktakan si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Mali Hindi yung nabanggit ko. Wala nga palang umaabot ng 400 taong buhay ng tao. Mas maganda nga pala yung from time to time, inire-release mo yung stress mo. Di ba sabi niya nga? Oo. Masama sa tao. Nabigyan tuloy tayo ng karagdagang tips, personal tip. Pero ang maganda ron
prepare, as yung may kasabihang prepare for the worst. Ay, hindi. Tama, prepare for the worst, pero expect the worst, the ba? worst. Parang Oo. ganun eh. May mga pagkakataon kasi na after ng isang matinding kalamidad or pagyanig for that matter, na yung mga kababayan natin hindi maiwasang balikan yung kanilang mga ari-arian. Lalo na kung yun Oo talaga yung naman, ikabubuhay syempre, nila, di ba? oo. Yung mga alagang hayop, Correct. Diba? mga taniman nila. Tama. Lalo na yung mga kababayan nating talagang tubong, halimbawa sa isang lugar na to, na yun lang talaga yung mga ipinamana sa pangkabuhayan. kanila, di ba? Na ikabubuhay nila. Na pagka inilayo mo sa kanila, magugutom sila tsaka yung kanilang pamilya. Di ba? Pero tama po yun ha. Ingat po kayo, lalo na pag alam nyong may crack at tsaka yung mga lugar na matinding tinamaan ng pagyanig, ingatan nyo pong wag mo nang puntahan kung kinakailangan. Kasi nandun pa yung peligro. Oo, dahil may mga aftershocks, weeks and almost months. Several weeks pa sabi niya no? Tapos ang pinakamalakas, nasa 5.9. Yun ang posibleng mangyari. Ay, pinakamalakas 5.1 pala. Ayan. Alright? So, maganda rin paalala niya na pag ang tao na stress, mag-release. Go na! Nako, sige mga kaibigan, tuloy tayo sa ilan pa sa ating mga balita. Ito naman hiniling po ng Mayors for Good Governance o M4GG kay House Speaker Faustino Bojidi III na mabigyan sila ng access sa National Expenditure Program at General Appropriations Act mula 2023 hanggang 2025. Ayon sa kanilang liham, nais ng grupo na makita ang mga records ng mga line items tulad ng infrastructure, social services at ibang proyekto kasama ang mga nagpanukala nito. Pirmado ang nasabing liham ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Isabela City Mayor City Hataman. Ginit ng grupo na ang kanilang hiling ay upang tiyakin na ang pambansang budget ay sumasalamin sa tunay na pangangailangan ng mga komunidad at tunay na pangangailangan at pagtitibayin ang tiwala ng publiko sa mga government institutions. Ang M4GG ay binubuo po ng halos 200 alkalde sa buong bansa na nagtataguyod ng integridad at pakikibaka laban sa korupsyon. Pasada Balita. Hinatulan ng Pasig RTC Branch 158 si Janet Lim Napoles, sinasabing utak ng 2013 PDAFA o pork barrel scam ng 13 kaso ng money laundering. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, pinatawag si Napoles ng 7 hanggang 14 na taon na pagkakakulong sa bawat kaso na may multang halos 95 million pesos. Napatunayan ng korte na gumamit si Napoles ng mga peking non-government organization upang makatanggap ng pork barrel funds para sa mga ghost project na itinuturing ng hukuman bilang isang ganap na money laundering. Pagkatuwang ang Department of Justice at AMLAC sa pagsisimula at pag-uusig sa nasabing kaso. Ito na ang pangalawang hatol na nakamtan o nakuha ng AMLAC laban kay Napoles na may kinalaman sa pork barrel scam kasunod ng desisyon naman ng RTC Branch 24 ng Manila noong 2024. Pasada Balita. Naglaan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mahigit 200 million pesos na pondo bilang tugon sa probinsya ng Cebu at bayan sa ilagang bahagi nito na labis na naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol. Sa nasabing pondo nakalaan ang 50 million pesos para sa pamahalaang palalawigan ng Cebu habang makakatanggap naman ng tig 20 million pesos ang mga bayan at lungsod ng Bogo, San Remigio at Sogod. Samantala, tig 10 million pesos naman ang ibibigay sa Medellin, Bantayan, Daan Bantayan, Madredejos, Santa Fe, Tabogon at Tabuelan. Bukod pa rito, may inalanding tulong para sa sektor ng kalusugan kung saan tatanggap ng tig 5 million pesos sa mga ospital na pinapatakbo ng mga LGU, habang 20 million pesos naman ang inilaan para sa Department of Health Hospital sa lalawigan. Binigyan din ng Pangulo na magsisilbing suporta ang pondo para mapabilis
ang pagbangon ng mga apektadong lugar, matugunan ang kagyat na pangangailangan ng mga mamamayan at maisaayos sa mga serbisyong panlipunan gaya ng kalusugan. Kaugnay nito, pinuri naman ng Pangulo ang mabilis na pagtugon ng lokal na pamahalaan at tiniyak ang tuloy-tuloy na pagkakasa ng national at local governments para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Pasada Balita. Mariing kinundina ng Gabriela Women's Party List ang ginawang pamimilit ng mga business process outsourcing company sa kanilang mga empleyado na agarang bumalik sa trabaho matapos siyanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang lalawigan ng Cebu. Ito sa sa inihahing reklamo ng ilang mga empleyado sa Dole Central Visayas Office laban sa return to work order ng mga kumpanya sa nabanggit na probinsya. Dito na nawagan si Gabriela Party List Representative Zara Ilago na repasuhin at palakasin ang Occupational Safety and Health Law para sa mas mabigat na parusa sa mga employer na isasawalang bahala ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa. Sa ilalim niya ng OSH Law, ikarapatan ng mga manggagawa na tumangging magtrabaho kung may banta sa kanilang buhay at kalusugan tulad ng matinding sakuna at malakas na lindol. Bukod pa rito, nasa mandato rin anya ng mga employer na suspindihin ang kanilang operasyon hanggang sa maging ligtas na ang kanilang lugar. Pasada Balita. With your indulgence, Ma'am Juday, mga kabalitan-kabalitaktakan, ako kaisa ako rito sa paninindigang ito ng Gabriela. Masakit lang isipin na may mga opisina talaga, na may mga tanggapan talaga na mas pinaprioridad ang kita, hindi yung kapakanan ng mga empleyado. Mahirap bang isipin na kung wala ang empleyado, wala rin kayong kita? Hindi gagana yung operasyon. Diba? Oo. Kung wala yung personnel lalo na mo, ito kasi diba? hindi ito isang... hindi simple ito eh. Hindi simpleng 6.9 to eh. Diba? At ito ay walang may control. Correct. Nature to eh. Ngit-ngit ng kalikasan ito eh. Sino kayo para ikangay puwersahin ang mga empleyado nyong magbalik? At yung binanggit lalo mo kanina, na yung may trauma. Diba? hindi lang yun, ma'am. Isinara yung emergency exit. Exits. Paglabag yun, ayon sa report, oo. Paglabag yun, kung totoo yung sinasabi ng mga empleyado, matinding paglabag sa batas yun. Para talagang hindi ka makalabas. At mismong ang gobyerno ang nagsabi na pag may mga ganyang pangyayari, automatic lumabas kayo or ilagay nyo yung sarili nyo sa ligtas na lugar. Tama. Diba? Nakalabas na nga. Hindi pa nga kayo nakakalabas. Hinarangan yung exit ninyo. Tao ba kayo? Yung mga may-ari nitong BPO na to, tao po ba kayo? Yun lang naman ang tanong ko. Kung tao kayo kasi dapat hindi kayo manhid eh. Diba? Dapat may pakiramdam kayo. At kung hahamunin ko na lang kayo, kung halimbawang yan ang gusto nyo, dapat sama-sama kayo. Diba? Yung mga may-ari, yung mga pinuno, yung mga leader ng BPO, samahan nyo. Yung mga empleyado nyo, kung talagang gusto nyo ng ganyang para lahat kayo. Gusto niya ng tuloy na trabaho, tuloy na operasyon sa gitna ng sakuna. Kayo dahil safe kayo. Diba? Ang sakit lang dahil sa kagaya nating lahat na empleyado. Lahat ito walang sinisino. Lahat. Unahin natin yung safety ng mga empleyado. Diba? Kung wala ang empleyado, hindi naman gagana ang operasyon ng isang kumpanya eh. Diba? Isipin mo Tapos after ng lindol, agad silang pinababalik sa loob ng gusali. Yung sinasabi ko diba? Sir John, yung trauma kasi, diba? Ilang araw pa lang naman nangyayari. Diba? Immediate nga diba? Sa report, pinababalik agad sa kanilang trabaho. Ano ba yun? Diba? Ang sakit naman nun. Hindi ba maiintindihan kasi ng mga kliyente nila? O kasi sino bang customers nila? Sabihin na natin kasi ang kliyente nila nasa overseas. Ibang bansa. Diba? Hindi ramdam yung nangyari. Okay, sige, pagbigay na natin. Kaya lang, yung magtatrabaho nasa naapektuhang lugar diba? Diba? Ang tunlay niyan, dapat mas prioridad ang tao, kaligtasan at health ng tao kaysa sa kita ng mga kumpanya. Dole, Department of Labor and Employment, ako po'y personal na nananawagan. Alam ko naman, sususugan ni Ma'am Juday. Oo naman. Pakigawan po ng paraan ito, Pakigawan po ng paraan na masilip at ika nga'y mabigyan ng pagkakataong magpaliwanag itong kumpanyang ito at kung kinakailangan parusahan. Sigurado alam na ni Secretary Laguesma yan. Correct. At kumikilos na si At sa atin pong mga mambabatas,
To humanitarian consideration to. Dahil buhay ng tao po ang nakaano dito, hindi lang isang tao. Mas maraming tao po ang apektado nitong nangyaring kalamidad dito. Baka gusto nyo pong silipin. Gustong-gusto nyo ng merong resolution at mga pagdirig. Gusto nyo pong silipin. Mga senador at mga mambabatas. Okay? Right. Senate President. Senate President Manuel Contihino, oras mo na sa hudyat. Ginalit mo ako eh. 27 kalahati minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, tatayo ng tent city sa Bogo, Cebu. Ipinag-utos ng Pangulong Marcos. Natin ang kabuang report, ihatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Agad na ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng tent city sa Bugos City, Cebu para pansamantalang masilungan ng mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa pagtama ng lindol sa lugar. Sa kanyang pagbisita sa Cebu, sinabi ng Pangulo na layon nitong bigyan ng ligtas at mabilis na masisilungan ng mga mamamayan na natatakot bumalik sa mga nasirang gusali, kabilang na mga evacuation centers. Ayon sa Pangulo, pwedeng gamitin ang mga malalaking tolda mula sa Philippine Red Cross na dating ginamit noong pandemya. Titiyakin din niya ng pamahalaan na may pagkain, malinis na tubig, kuryente at iba pang pangunahing serbisyo sa mga tent facility para sa mga apektadong pamilya. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Magpapasaklolo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado at Kamara upang humiling ng karagdagang emergency fund para sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan sa mga kalamidad. Ayon sa Pangulo, agad siyang hihingi ng suporta mula sa dalawang kapulungan matapos personal na makita ang sitwasyon sa Masbate na sinalanta ng Bagyong Opong at Cebu na niyanig naman ang 6.9 magnitude na lindol. Paliwanag ni Pangulong Marcos, paubos na ang Quick Response Fund ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan matapos magamit sa pagtugon ng serye ng mga bagyong humagupit sa bansa. Dahil dito kinakailangan na anya ang dagdag na pondo para matiyak na tuloy-tuloy ang tulong at agarang rehabilitasyon para sa mga naapektuhang lugar. Pasada Balita! Muli na namang hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa plenaryo ng Kamara para sa deliberasyon ng kanyang 902.8 million peso 2026 budget matapos bigyan ng ikatlong pagkakataon para depensahan ang kanyang tanggapan. Sa gitna ng deliberasyon ng mga mambabata sa Kamara, nagpresenta na labang ang sponsor ng OVP na si Palawan Representative Jose Alvarez na itawid mag-isa ang budget deliberations and debates kahit na walang natatanggap na suporta mula sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Congressman Alvarez, sumulat na noong September 30 si Vice President Sara kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Sonsing para i-refer sina OIC Chief of Staff ASEC Lemuel Ortonio at iba pang staff ng OBP para humarap sa plenary budget deliberations. Subalit, hindi rin sumipot ang kanyang mga opisyal at staff upang suportahan nga ang kanilang budget para sa susunod na taon. Dahil dito, mariing kinundena ni House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang anyay paulit-ulit na hindi pagsipot ni VP Sara sa plenaryo ng Kamara na patunay ng kawalan ng interes ng Vice Presidente para ipagtanggol ang kanilang budget para sa susunod na taon. Dismayado rin naman ang Makabayan Bloc sa hindi pagharap ni VP Sara kahit sa huli nagmosyon na lamang si Kabataan Representative Reneco na i-terminate na ang naturang o tapusin na ang naturang deliberasyon. Pasada Balita! Inatasan ng Department of Human Settlements and Urban Development ang key shelter agencies na ipatupad ang moratorium sa housing amortization para sa mga miyembro nito sa mga lugar na tinamaan ng kamakailan lamang na bagyo at lindol. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, kaakibat ang hakbang ng direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng lahat ng posibleng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Nando at Opong sa Bicol at ng malakas na lindol sa Cebu. Kabilang sa mga inatasang ahensya ang Pag-ibig Fund, National Home Mortgage Finance Corporation,
National Housing Corporation at Social Housing Finance Corporation. Binigyang diin ni Secretary Aliling na malaking ginhawa para sa mga biktima ang hindi muna pag-iisip ng bayad ng amortization habang bumabangon ng mga ito sa epekto ng kalamidad. Ipinag-utos din ng ahensya sa regional offices 5 at 7 na agad na magsagawa ng ground assessment para matukoy ang lawak ng nasirang mga pabahay. Hinikayat din ng kalihim ang iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor na matiyak ang agarang paghahatid ng housing assistance sa mga biktima ng nasabing serye ng kalamidad. Pasada Balita! Samantala, apektado rin ang turismo sa Central Visayas kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na naitala sa Cebu nitong nakalipas na gabi ng Martes. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, aabot ng mahigit 700 ang apektadong tourism workers na kinabibilangan ng staff mula sa iba't ibang hotel, resort, restaurant, travel agencies, transport services at iba pa. Habang may 15 turista rin ang naitalang stranded, tulad ng 8 turista sa San Remigio, 6 sa Santa Fe at 1 sa Bogo City. Sa kaparehong datos, aabot naman sa 80 tourism establishments ang naapektuhan ng lindol, kabilang ang 21 site attractions, 36 na accommodation facility at 23 iba pang tourism infrastructure. Bukod pa ito sa 8 nawasak na heritage sites, kabilang ang Fort San Pedro, Shrine of Santa Rosa de Lima, St. Peter and Paul Church, San Isidro Labrador Church, San Juan Nepomuceno Parish, Medellin Tourist Rest Area at Carmen Tourist Rest Area. Pasada Balita! Nilinaw naman ang Office of Civil Defense na wala silang inactivate na evacuation center matapos ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro, karamihan sa mga evacuee nananatili lamang sa mga open area. Ito'y dahil madedetermina lamang mula sa ongoing assessment sa mga gusali tulad ng mga paaralan at pagamutan kung ligtas ng okupahan ng mga evacuee ang mga ito. Gayunman, sinabi ni ASEC Alejandro na sa oras na matapos ang ginagawang assessment, matutukoy agad kung maaari nang i-activate o activate ang paggamit ng mga evacuation center. Pasada Balita! Ipinapaayos na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang problema sa cash withdrawals na nararanasan ng mga residente sa Masbate matapos ang matinding pinsalang iniwan ng magkakasunod na bagyo. Ayon kay Pangulong Marcos, kasalukuyang sarado ang mga bangko sa lalawigan dahil sa kawalan ng kuryente at mahinang internet connection na nagdulot din ng pagkaantala sa komunikasyon at pagsasara ng mga negosyo. Bagamat may 2 sangay ng Land Bank, malayo naman ang mga ito sa mga residente kaya hindi kaagad natutugunan ang kanilang pangangailangan. Dahil dito minangkahin ng Pangulo, dadalhin mismo ang kinakailangang pera sa lalawigan upang kaagad maresolba ang kakulangan at matulungan ang mga apektadong mamamayan. Pasada Balita! Sa iba pang balita, buo ang suporta ng pamahalaan sa Senate Bill 1366 o ang Terror Grooming and Radicalization Prevention Act na naglalayong pigilan ang pagre-recruit sa mga kabataang Pilipino at iba pang sektor patungo sa mga grupong komunista. Ayon kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr., malaking tulong ang panukalang batas upang palakasin ang mga mekanismo ng bansa laban sa indoctrination at recruitment. Git ni Yusek Torres na madalas na target ng mga teroristang grupo ang kabataan, mga katutubo at magsasaka, kaya't napapanahon at kinakailangan anya ang panukalang ito upang maprotektahan ang mamamayan laban sa pananamantala ng mga rebelde. Itpa ni Yusek Torres, mahalaga ang batas na ito upang pigilan ang mga mapanlinlang na taktika ng mga teroristang grupo at sabay na igalang ang lehitimong dissent o pagtutol. Nukoy din ni Yusek Torres ang layunin ng panukalang batas ni Senator Ronald De La Rosa na bigyan ng proteksyon ang komunidad
hadlangan ng panlilinlang at maghatid ng katarungan at rehabilitasyon para sa mga biktima ng radicalization. Pasada Balita. Sa iba pang balita, nagsampa ng disbarment case si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte sa Korte Suprema laban kina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Defense Secretary Gilbert Chodoro hinggil sa pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabilang din sa kanasuhan, ayon dito sa legal counsel ni Mayor Baste na si Attorney Estrelito Torion, itong sina Justice Undersecretary Nikki T. at Prosecutor General Richard Fadulion. Paliwanag ng abogado, isinumite ang naturang kaso dahil sa paglabag-an niya ng mga respondent sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Nabatid nga na naaresto ang dating Pangulo nitong nakalipas na buwan ng Marso at kasulukuyang nasa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands para sa kinakaharap na kasong crime against humanity. Pasada Balita. Samantala, naghain naman ng ethics complaint ang abogadong si Marvin Aceron laban kay dating Senate President Francis Cheese Escudero. Kaugnay nito sa pagtanggap ni Senator Escudero ng 30 milyong pisong donasyon sa kanyang 2022 campaign mula naman kay Lawrence Lubiano, may-ari ng Centerway Construction at isa sa mga kontratistang nabigyan ng malalaking flood control project ng pamahalaan. Ayon kay Attorney Aceron, nilabag ng senador ang ethical standards ng Senado at ang Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga opisyal na tumanggap ng pabor o pondo mula sa mga kontrata sa pamahalaan. Iginit pa ng abogado na ang pagtanggap ng malaking donasyon nagdudulot ng conflict of interest at sumisira sa tiwala ng publiko. Samantala, iginit ni Senator Escudero na ang kaso'y isang political retribution at hindi ukol sa ethics. Binigyang diin ng dating Senate President na ang nabanggit na reklamo bunga ng kanyang pagbanggit sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at pagbubunyag ng issue sa Flood Control Fund. Tinawag din ng senador ang reklamo bilang politically motivated sham at tinapos ang kanyang pahayag sa hashtag na Selective Justice, labanan ang script ni Martin. Pasada Balita. Pinanawagan naman ng Senado na ibalik na sa 35% ang taripa sa pinapataw sa imported rice na sa ngayon ay nasa 15% lamang. Sa isang resolusyon ni na Senate Majority Leader 1 na Miguel Zubiri at Senador Kiko Pangilinan, nakasaad na kailangan ng ibalik sa dati ang antas ng taripa upang mapataas muli ang pondo sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pantulong sa mga magsasaka at sa local rice production. Sa kanya namang privilege speech, sinabi nitong si Senador Pangilinan na kailangan na muling itaas ang taripa gayong magtatapos na ang pinag-utos ng Pangulong tapos na ang 60-day rice importation kahit posible anyang babaha muli ang mga imported rice na magiging kompetisyon ng lokal na produksyon. Maliban dito, masyado na rin anyang malaki ang kita ng rice importers dahil bumaba na ng 40% ang presyo ng bigas sa world market na nasa $376 per metric tons ngayong taon kumpara sa $700 nung nakalipas na taon. Pasada Balita. Nagsampa ng dalawang magkahiwalay na kaso ang NBI laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo at pamilya nito dahil sa pagtatayo ng mga negosyo at pagbili ng real property sa Marilao, Bulacan na naman. Isa sa mga inihain ng NBI ang 30 counts ng falsification of public documents sa may kaugnayan sa Businesses Articles of Incorporation, Secretary Certificate at 2021 General Information Sheet. Habang isa pang inihaing 30 counts para naman sa simulation of minimum capital stock sa ilalim ng anti-dummy law, gayunin ng 4 counts ng falsification of public documents dahil sa pamemeke ng business applications, occupancy at building permit. Ayon sa NBI, inihain ang mga kaso laban kay Guo, Sheila Guo, Seymen Guo at Lin Wen Yi.
Maliban dito, kinasuhan din si Alice Guo ng karagdagang 6 counts ng falsification of public documents sa may kaugnayan naman sa deed of sale at documentary stamp. Inihain ang mga naturang kaso matapos lumabas sa investigasyon na incorporator si Guo at ang kanyang family ng ilang kumpanya na may principal address sa Marilao, Bulacan na naman. Pasada Balita! Samantala may epekto sa ilang alokasyon ng pondo sa ilalim ng 2026 National Budget ang malaking pinsala na idinulot ng malakas na lindol sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian, dahil sa maraming napinsalang gusali at estruktura, bibigyan nila ng suporta o dagdag na budget ang ilang ahensya para agarang maisailalim sa rehabilitation at repair ang mga nasira ng lindol. Numero 1 anyang bibigyan ng dagdag na pondo ang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan. Sunod ang cultural agencies para sa pagsasaayos sa mga nasirang cultural sites at mga lumang simbahan. At pangatlo, ang mga housing agencies para naman makapagbigay ng tulong sa mga nasira o napinsalang tahanan. Pasada Balita! Para sa Udiyat, 45 minuto na po makalipas ang 7 a.m. Balik tayo mga kaibigan sa iba pang mga balita dito sa Pasada Balita Friday Edition. Pinagtibay ng Kamara ang House Resolution number 320 na layong hilingin sa Senado na iurong ang pagsasara ng sesyon ng Kongreso. Nakapaloob sa resolusyong nilagdaan ni House Speaker Faustino D. III na sana isang ayunan ng Senado na palawigin ang plenary session hanggang sa October 13 upang mapagtibay pa ang 2026 General Appropriations Bills. Matatandaang sa inamyendahang legislative calendar, October 10 sana magtatapos ang sesyon ng Kongreso. Subalit dahil kukulangin anyang oras, hindi na raw kakayaning matapos sa naktakdang araw. Una nang inanunsyo ni Speaker D na maaaring mag-extend ng isa pang linggo ang Kamara para matiyak na ang ipapasang panukalang budget ay transparent at transparent nga para walang maging problema. Bjorn Daldens, Ma'am Juday, at saka mga kabalitaan, kabalitaktakan. Siguro ang pinakamaganda lang na gawin ng ating mga mabatas, mungkahi lang naman sa isang nagbabayad ng buwis. Tutukan yung mga tungkulin, responsibilidad. Hindi yung, kasi may umuugong na naman, Ma'am Juday po ba yun, mga kabalitaan, kabalitaktakan, na mukhang may mga ilang senador ang nagpapahayag ng pagkadismaya sa nangyayaring investigasyon ngayon sa flood control project. Ang mukhang pinalulutang nila, mukhang may magtatawiran from majority going to minority. Ay. At ang kasunod niyan, mukhang regodon na naman sa liderato ng Senado. So diba? Parang magkakaalasan. Lilipat na naman sila. Oo. At Maglilipatan. At nasa batas daw kasi binabanggit na ang minority, pag mas lumagpas ang bilang sa bilang ng majority, magkakapalitan sila. Ay. At ang kasunod diyan, papalitan na naman ng Senate President. Diba? Kasama na rin pati yung iba pang posisyon dyan sa Senado. Correct. Diba? Ay, yung mga committee chairmanships. Chairmanship. Ngayon, kung ganyan ang mangyayari at matutuloy ang mga sinasabing yan, wala talaga kayong matatapos. Diba? Kailangan yung maaraw-araw at tigilan nyo at iputulan at bawasan nyo na po yung mga pagbabakasyon ninyo. Dahil wala po kayong matatapos kung ganyan at ganyan ang mangyayari. Gusto diba? mo i-suggest sa partner John kay Speaker D na wag October 13. Dapat wag na silang magpahinga. Huwag na kayo muna magpahinga. Huwag na muna kayo mag-recess-recess. Wag Kasi muna kayo importante yung budget. parang sem break no? Oo. Kasi mas mahaba actually ang bakasyon nila bakasyon nila. Totoo mga naman. December break, yung mga adjournment, mahahaba yan buwan yan Kaya ang sa akin lang, pakiusap ko rin, hayaan nyo munang gumulong yung mga investigasyon. Kung medyo hindi kayo nakukontento, tumayo kayo sa plenaryo. Magsalita kayo. Ang mahalaga po, gawin nyo po yung mga tungkulin at responsibilidad ninyo sa taong bayan na kinakatawan ninyo. Ginagalit nyo ako Segment na tayo. Senator. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Hinimok na isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pamahalaan na huwag umasa sa likas nitong resilience pagdating sa mga pagbagal ng pambansa ekonomiya. Ayon kay Global Source Partners Country Analyst at dating BSP Deputy Governor Diwa Gonigundo,
Mabagal na capital formation growth, mahinang manufacturing sector at governance, risk ang dahilan kung bakit bumabagal ang paglago at pag-develop ng ekonomiya ng bansa. Nabatid na nasa 2.4% ang gross domestic capital formation ng Pilipinas para sa unang 6 na buwan ng 2025 na malaking kabawasan sa 6.6% noong nakaraang taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Kinasa na ng Syria ang parliamentary election nito sa darating na araw ng linggo. Ito naman ang kauna-unahang halalan matapos mapatalsik ang diktador ng bansa na si Bashar al-Assad noong Desyembre ng nakalipas na taon. Napatid na 140 lamang mula sa 210 parliamentary seats ang pagbobotohan habang ang natitirang 70 pwesto ay tatalaga ni interim Syrian President Ahmad al-Shara. Ngunit ang mga maboboto para sa parlamento ng Syria ay manggagaling lang sana sa 6,000 hanggang 7,000 individual na bumubuo ng Electoral College dahil lubhang naapektuhan ang Syria sa mahigit dekadang civil war at karamihan sa mga mamamayan ay umalis na ng bansa o nawalan na ng mga dokumento. Samantala, may mga duda rin ng mga minority groups sa loob ng Syria dahil sa hindi sila kasama sa botohan tulad ng mga Druze at mga Kurds. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss Jan at Madam Juday. Narito na ang latest sports update. Pinag-uusapan na ng Philippine Sports Commission kung paano makakapag-host ng isang Women's Tennis Association Tournament ang Pilipinas. Ito'y matapos ang mabilis na pagsikat ni Filipina tennis star Alex Ayala sa ilang palaro ng WTA sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa PSC, ang WTA 125 Philippine Open ay inaasang mangyayari mula Enero 26 hanggang Pebrero 1, 2026 at inaasahan itong gaganapin sa Rizal Memorial Tennis Court sa Maynila kung saan bukas ito sa publiko. Sinabi naman ni Navotas Mayor John Ray Tiangco na Secretary General din ng Philippine Lawn Tennis Association na ang pinaplanong tennis meet ay isang magandang oportunidad upang pasikatin pa ang larong tennis sa Pilipinas matapos ang matagumpay na 2025 tennis season ni Ayala. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Eto na, para sa mga nag-aantabay ng ating health news for today, ha? Oo, teka muna. May mga pagkakataon na naaalala natin ng mga masasalimuot na pangyayari. Ano ba ito? Dear Ate Juday, sa buhay natin na mahirap kalimutan. Totoo naman yan. Oo, di ba? At paulit-ulit, Wala bang background music bumabalik. Tawag sa experience na ito, ayun ha, ay post-traumatic stress disorder o PTSD. Ano yan? Parang madugundong. Parang busina ng barko naman. Uy, teka lang Yung ha. PTSD, hindi ba sa mga nanganganak lang yan? Ang hindi naman. Di ba? Oo. Lahat ba? Oo. Ito nga, ayon po sa Mayo Clinic, ang PTSD ay isang mental health condition na dulot ng isang nakakapangilabot na pangyayari. Yun, hindi mo malilimutan nga eh. Lalo na kung naging bahagi ka nito, kaya na may nasaksihan mo ito. Teka lang naman. At kadalasan itong maranasan o nararanasan, lalo na kung may mga kasalukuyang pangyayari na nagtitrigger, yung nagpapaalalay no, sa isang taong muling alalahanin. Ayun na, ang tinatawag na traumatic event. Kabilang po sa mga sintomas ng PTSD ay mga flashback ng isang traumatic event. Juday, sagutin mo to, dear Ate Juday, ha? Mga bangungot, severe anxiety, at mga uncontrollable thoughts tungkol po sa nangyaring traumatic event. Karaniwang intervention sa mga taong nakakaranas ng PTSD, lalo na kung napakasalimuot ng nasabing experience. Eto na, tulad ng lindol, di ba, Sir John? O bagyo, o kahit anong mass casualty event, ay ang pagkonsulta po sa isang mental health professional. Totoo naman yun, pero malaking bagay yung
nakakapag-share na ikikwento mo sa mga taong pinagkakatiwalaan mo yun. Para ma-release yung sama ng loob, stress, ganyan. Subalit, pangunahin nating pwedeng gawin kung may kakilala nga tayong nakakaranas ng PTSD, ay damayan. Yun ang number 1. Totoo to. At pakinggan sila, lalo na kung nasaktan siya or may mga kakilala siyang nasawi o lubang nasaktan sa nangyaring traumatic. Lovingly yours, Judy. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Isa pang basic dyan na dapat mong gawin pag nakakaranas ka niyan, umiwas ka sa mga taong toxic. Yun nga kasi nga may mga pagkakataong nagpapaalala sa iyo mga tao, syempre, minsan diba? mukha pa lang ng tao magpa-flashback na yung sama ng loob. Showbiz na pala tayo. Oh, showbiz na. Showbiz na. Nagsanib puwersa, ito napapanahon din to ang Movie Television Review and Classification Board at ang digital streaming platform na Netflix upang pag-usapan ang panganib ng inappropriate online content consumption at excessive screen time sa kabataan. Ayon sa MTRCB, mahalaga ang media literacy at ang pagtutok ng mga magulang sa kanilang mga anak upang hindi ma-addict ang mga bata. Dagdag pa ng MTRCB, mas palalakasin pa nila, pakinggan yung maigi, ang kailangan ito, media literacy, digital responsibility, at parental empowerment. Pasada Balita. Samantala mga kaibigan, para naman sa ating good news, parang ano ba naman to ngayong umagang ito? Kulang talaga sa FOD. Friday na. Friday na nga oo. Ito nga po, isang inspirasyon po ang kwento ng mag-asawang Ferdinand at Maria Atienza. Sa loob po kasi ng 45 taon ay napaaral ng mag-asawang kanilang 10 anak. Konting-konti. 10 anak, gamit po lamang ang kinikita sa pagtitinda ng fishball at balut. Sa kabila ng hirap, pangmamata sa kanilang trabaho at tagpi-tagping bahay, nagawa nilang mapagtapos ang kanilang mga anak sa iba't ibang kurso gaya ng walang-wala, engineering, education, business ad at iba pa. Ngayon, nakapagpatayo na po ang kanilang pamilya ng bahay na may 7 kwarto lang naman. Ang sikip ng bahay nyo. Patunay na ang sipag, tiyaga at pagmamahal ng magulang ay kayang bumago ng buhay. Totoo naman yan. Next to Lord yan, di ba? Isang paalala rin na kahit ang payak na hanap buhay, kung sinamahan ng pagmamahal at sakripisyo, ay kaya pong magatid sa tagumpay. Pasada Balita. At sumayin niyo po ang Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Lorino, sa pangalan ni June Nasino. At because it's Friday, huwag niyo pong kakalimutan, ano man na mangyari, eto na! Mahal ko po kayo. Oh yeah. Isa. Oh yeah. Dalawa. Oh yeah. Oh yeah. At eto ba isa? Totoo na to! Happy weekend! Oras sa Udiyat! Alas 8 na ng umaga, susunod na palatuntunang Karambola! Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral,